Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. November 22nd ito, and this is for Gemini. Do not be afraid to follow your dreams. Ayan, parang kanta lang ito, Gemini. Huwag kayong matakot. Don't be afraid to follow your dreams. I'm not sure kung tama nga yun, no? Kung yun talaga yung lyrics ng kantang yun. Oh my God, Gemini, pasensya na ha kung mali. Pasensya na talaga. Ewan ko lang, yun lang talaga naririnig ko sa isip ko dito. So, huwag kayong matakot na sundin ninyo ang kung ano ang inyong pangarap. Do not back down, no, sa tupad ng inyong mga pangarap. It's never too late, Gemini. It's never too late to take action, no? Kung ano man ang inyong mga pangarap, remain committed to it, no? Remain dedicated to it, at gawan ninyo ng paraan. Kasi maaring ito, this is already a heads up for you, Gemini, na gawin pa rin ninyo ang lahat ng makakaya ninyo para magawa ninyo or ma-manifest ninyo kung ano ang inyong mga pangarap, no? Parang yun ang dating sa akin, ano, yun ang vibe na napipick up ko dito, na kaya lumabas ang mensaheng ito para sa iyo is for you to to be encouraged na ipagpatuloy ninyo, buhayin ninyo muli kung ano ang mga pangarap ninyo, no? Gawan ninyo ng paraan, no? Magsimula na kayo sa ngayon, no? Kasi maybe the conditions also around you are perfect para magsimula na din kayo na gumawa ng paraan para makatungo kayo doon sa kung ano ang inyong mga pinapangarap, no, Gemini? We also have, when you live in the moment, you will discover delight in simple things. Ayan, this is really true, no? Kasi, maaring din ang iba sa inyo dito, hindi ninyo na-appreciate kung ano ang nangyayari sa ngayon because maybe you are still living in the past, or maybe you are so focused on what already happened in the past at kung ano naman din ang future, no? Maaring you are so focused on planning or preparing for the future, pero hindi, and truth is we don't know what is coming towards us in the future, di ba? Tomorrow is never promised, kaya we never know kung ano ang dadating, ano ang mangyayari sa buhay natin mamaya, tomorrow or the day after, di ba? Kaya let's be practical, di ba? Let's be realistic na tulad ng sinasabi nito na live in the moment, no? Live in the moment. Dahil doon ninyo ma-appreciate ang mga bagay na nangyayari. Dito ninyo, this is the powerful time, no? This is the powerful time. Dahil yung ngayon, yung present na nangyayari, dito tayo may magagawa, 'di ba? Magagawa nating pagandahin ang sitwasyon, magagawa nating i-adjust, magagawa natin ang kung ano ang gusto nating gawin sa ngayon, 'di ba? Kasi ang nakaraan, wala tayong magagawa doon. It's already happened. That's already in the past. And sa future naman, wala din naman tayong control over that. We don't know kung ano ang kailangan nating gawin because we don't even know what is going to happen, 'di ba? Kaya yung most powerful time talaga is the now, no? Kaya yun din ang sinasabi sa inyo ng card na to, na when you live in the moment, madidiscover ninyo ang delight, ang saya, ang fun, no? And even in simple things na nangyayari sa atin, sa buhay natin. So what else? We have 10 of Pentacles. Napakaganda. Support, no? Financial support. Ito, financial support. This is about wealth. This is about financial security and stability, no? This is about financial future, no? Ang iba sa inyo dito, Gemini, parang siguro nakapag-ipon na talaga kayo, na-establish niyo na talaga ang inyong financial future. Maaaring nakapag-establish kayo ng financial security and stability ninyo for the long term. Maaaring nandun na kayo sa sitwasyon na yan, ano? Kaya sabihin natin na kahit ngayon mag-quit na kayo sa trabaho ninyo or hindi na kayo magnegosyo or kung ano, you would be able to support yourself and your family already for the long term. So maaring gano'n na ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Gemini. Maaari din naman na
ang napipick up ko din dito ang scenario is maybe you are the one, Gemini, that is supporting your family, no? Maaaring financially, you are the one providing for the family, no? Maaari din na may mga nakakatulong ka sa pamilya na sa pagsusuporta, pagpo-provide financially for the family, pero maaaring ikaw yung may pinakamalaking share or maaaring ikaw yung pinaka major contributor, yon, or yung major provider, kumbaga, no, sa pamilya. So, yun din ang napipick up ko dito for some of you. So, what else? We have Queen of Swords. Ayan. So, ang very stern si Queen of Swords dito, no? Parang ang datingan siguro ninyo, Gemini, napaka-stricto. Minsan, siguro mahirap hulihin ang ano ninyo, ang kung anong nararamdaman ninyo sa loob, ano? Kasi minsan siguro poker face kayo, yung ganun ba? Yung parang may pagka-stricto siguro ang datingan ninyo, Gemini, no? Kaya medyo siguro hindi, yung mga tao na sa paligid ninyo, lalo na yung hindi masyadong nakakakilala sa inyo, siguro hindi mahuli ang ugali ninyo, nahihirapan siguro silang mahuli ang ugali ninyo, maaring nahihirapan ng ibang magbasa, no, ng ano ninyo, ng mukha ninyo, ng expression ninyo. So ganun ang napipick up ko dito for some of you, but of course it's not going to resonate with everyone, okay? So just take as it resonates. So dito sa kay Queen of Swords, you know, it feels like to me that talagang ang iba sa inyo dito maglalakas ng loob to reclaim your independence, no? Maaaring ang iba sa inyo dito, Gemini, is taking pride of yourself na very independent kayo, no? Yung ganon, na hindi kayo yung nakasandal sa ibang tao, hindi kayo yung umaasa na lang sa ibang tao, pero kayo yung sinasandalan, kayo yung inaasahan, no? So parang ganon ang ganap dito for some of you. It feels like to me na maraming tao ang nakadepende sa inyo. Maraming tao ang naka ano lang sa iyo, yung nakasandal in a sense, no? Maaring even kapamilya ninyo nakasandal sa inyo, maaring even sa trabaho, siguro nasa mataas kayo na posisyon, or maybe you are a leader of a group, no? Maaring manager kayo, supervisor, maaring gano'n, na there are people sa paligid ninyo talagang umaasa sa inyo, no? Yung gano'n, nakasandal sa inyo. So what else? We have the moon energy. Yan. So take note of your dreams, Gemini. Maaring may mga gabay sa inyong divine universe and the rest of your spirit team that comes to you through your dreams, no? Maaring may mga napapanaginipan kayo lately. Make sure that nadidecode ninyo mga ibig sabihin ng mga elements na naaalala pa ninyo pagising ninyo, no? Sa panaginip ninyo, because it can serve as your reference, no, sa mga mangyayari pa sa buhay ninyo as guidance, no? Mapaghuhugutan nyo yan ng inspiration, ng motivation, at ng gabay, no? Sa kung ano ang gagawin ninyo, kung ano yung right path para sa inyo, yung mga ganon. Because those are messages, no? Those are messages for you from the divine. So, Gemini, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. When a feather floats down from above, an angel is showering you with love. Ang sweet naman, ang sweet. So, Libra, take note, no? Take note. Be on the lookout for this feather na babagsak, no? From above, no? Yung babagsak na lang sa inyong harapan, tagiliran, mga ganon. Pansinin ninyo yan, because that is a message for you na yung guardian angel ninyo is showering you with love. Your guardian angel is speaking to you that way. Yung guardian angel ninyo is connecting with you, no? Maybe sending you a message. Okay? So, yun, pag nakakita kayo ng feather, that's it, no?
We have, if in doubt, ask for inspiration from above. Ayan. So, maaaring may mga desisyon na kinakaharap ang iba sa inyo dito, Libra. And you know what, kung medyo nako-confuse kayo, kung medyo may indecision kayo dito, you know, ask an inspiration from above. Humingi kayo ng gabay sa Panginoon. Pray for guidance, pray for sign. No, kung ano man ang gusto ninyong ihingi ng tulong dito, go for it, Libra. Huwag kayong magdalawang isip because kung nabibigatan na kayo sa inyong sitwasyon, nahihirapan na kayo sa inyong sitwasyon, God and the rest of your spirit team will make it lighter for you, no? So, what else? We have 10 of Cups. Ayan, napakaganda. This is domestic bliss. This is domestic happiness. This is sobrang saya. Sobrang saya ang maaring maranasan ninyo dito, Libra. Because kapag masayang pamilya natin, masayang-masaya tayo. Hindi ba? No? Lalong-lalo na doon sa mga Libra na talagang yung first priority ninyo lagi is your family's well-being. Yung family's needs and happiness, yung mga ganon, no? Talagang yun ang nagpapasaya din sa atin ng todo-todo. Kaya maaaring ganon ang ganap ng iba sa inyo dito, Libra. You are going to really be very happy. It's because masaya din ang inyong pamilya. Masaya ang inyong samahan, masaya ang inyong relationship with each other, very harmonious yung samahan, kaya nagkakaintindihan ng bawat isa, no? And not only that, siguro yung needs ninyo, yung wants ninyo, no, at ang iyong pamilya maybe is there already, no? Na-experience na ninyo, na-embrace na ninyo, as in ini-enjoy na ninyo, kaya sobrang saya, no? Sobrang saya ang pamilya dito. This is a happy home, no? Libra na 10 of Cups. We also have 8 of Pentacles. Ayan. So, this is also really beautiful energy, no? Kasi maaring merong reward kayo dito na matanggap. Financial reward, no? Financial reward because of your hard work. No? Maaring ang iba sa inyo dito, Libra, sobrang magtrabaho. Sobrang tutok sa pagtatrabaho, ang effort ninyo talagang hindi matatawaran sa pagtatrabaho. Maybe you are also working to perfection, yung ganun ba? Kaya sobrang kahanga-hanga siguro kayo pagdating sa work ethics ninyo. Sobra kayong galing, sobrang dedicated sa trabaho. Alam mo yun, you really put your heart and soul into what you are doing, no? Maaring ganun ang ganap dito for Libra. Kaya hindi malayong mabigyan talaga kayo ng financial reward sa pagkakataong ito, no? Maaring magkaroon kayo dito ng pay raise, promotion, no? Malaki-laking komisyon kung nangungumisyon kayo. Maaring mabigyan kayo dito ng bonus for the job well done. Maaring mga ganon. So, we have the Tower energy. Yan. So, this is a sudden change na mangyayari, Libra, no? This is a sudden change. This is something na masusurpresa kayo. Mga pagbabago ito na hindi ninyo sukat akalain na mangyayari, pero mangyayari because it has to happen. It has to happen. This is the divine universe intervening in your circumstances ngayon. This is destiny at play, Libra, no? Yung mga pangyayaring ito kailangan ng mangyari at this time, no? At ito maaring dahil bigla na mga ganap na to, mga pagbabagong ito, maaring may discomfort kayong maramdaman dito. But kapag nakapag-settle na kayo sa bagong sitwasyon, you know, ipagpapasalamat ninyo ang nangyari, no? Ipagpapasalamat ninyo na nangyari ang nangyari. You know why? It's because kung saan kayo dadalhin ng event na to, ng pagbabagong ito, that is where you need to be at this time, no? That is going to be a path wherein you will be in alignment with your destiny, no? Kaya at the end of the day, you know, may discomfort man siya sa una, pero talagang ipagpapasalamat ninyo na nangyari kung ano man ang nangyari dito sa Tower energy, no? So, good luck, Libra, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe ninyo for today.
We have, if it doesn't feel right, then the answer is no. Ayan. So, napakagandang reminder ito para sa inyo, Aquarius, no? Ramdam ninyo yan. Mararamdaman ninyo. If there is something off-key with a person or with a situation, ibig sabihin na there's something wrong. There's something wrong, no? Hindi yan dapat, no? Hindi yan dapat na pagbigyan ninyo ng oras, or hindi yan dapat pagtuunan ng pansin, or hindi yan dapat ang gagawin ninyo, or hindi yan ang dapat na ipa-priority ninyo, something like that, no? Kaya kapag let's say for example kinakabahan kayo, kapag hindi kayo mapakali, no? You're feeling anxious, yung mga ganon, yung may discomfort kayo nararamdaman about a situation or about a person na, let's say for example, kikitain ninyo, no? Then definitely, wag na ninyong ituloy. 'Di ba? Kung naniniwala kayo, no? Aquarius, this is a messaging for you. So, but it's still up to you, no? It's still up to you. We are all given free will, no? Kaya kung ano sa pakiramdam ninyo, sa tingin ninyo na magkakaganda ng yung sitwasyon or good for you, then do so. Okay? But this is just a reminder for you, no? This is a message for you na ganito ang sitwasyon. Na if something is not right, if there's something off with something, then mararamdaman ninyo yan, because your body will give you a signal, no? Yung katawan ninyo magre-react yan if there is something off, no, with a person or with a situation. So in cases like that, you know, it's better if you listen to the wisdom of your body, kasi magsisignal lang inyong katawan. Minsan, 'di ba, pag kinakabahan tayo ng sobra, no, iba yung kaba ng may something is wrong, iba yung kaba ng excitement, 'di ba? Iba yun iba yung sensation na nararamdaman natin. Both of them parehas kaba, pero may ibang pakiramdam. Ang kaba ng masaya, ng excited, at ng kaba ng takot tayo, at there's something off, no, with something. So yun, siguro naman ang iba sa inyo dito, ano na ninyo yan, naramdaman na ninyo yan in the past, no? So what else? We have, look at the clouds to see the answer you seek from your angels. Ayan. So maybe ang iba sa inyo naghihingi ng gabay ngayon sa inyong mga guardian angels. And yun, ang sagot sa inyo, no? Look at the clouds para malaman ninyo kung ano yung answer sa sagot or sa tanong ninyo na hinihingi ninyo ang kasagutan sa inyong mga guardian angels, no? So, tignan natin kung ano pa ang mensahe for you. Nine of Swords, ayan, nai-stress ang iba sa inyo dito, Aquarius, no? Nai-stress ang iba sa inyo. Maybe, ang sitwasyon na to is related to this, no? Maybe it is related to this. Kaya, may kaba, may stress, may takot, no? Maaring ganon, maaring may sitwasyon dito na ina-anticipate kayo, kaya mas lalo na kayong kinakabahan or mas lalo na kayong nai-stress, no, Aquarius? Pero wag ninyong sarilinin, ano, ang napipick up ko dito, maaring sinasarili ninyo dito ang sitwasyon na to. Maaring wala kayong pinagsasabihan, maaring kayo lang, bit-bit ninyo talaga ito sa inyong dibdib, sa inyong balikat na sitwasyon na to. And no one knows. Yun na napipick up ko dito. But, you know what, Aquarius, no? If nararamdaman ninyong maybe makakatulong sa inyo kung may kakausapin kayo, may pagsasabihan kayo, para may mapaglabasan lang kayo ng kung ano man ang inyong nasa damdamin, ano, do so. No, do so. Dahil minsan nakakatulong din na mag-vent out tayo ng mga nararamdaman natin sa ibang tao. But choose the people that you trust, no? Doon kayo lumapit sa mga tao na alam ninyong mapagkakatiwalaan ninyo ng inyong kwento, no? Yun lang din, be careful din sa mga taong lalapitan ninyo, yung mapagkakatiwalaan din ninyo, no? Yung mga ganon. But also remember that stress is not going to help you at all in any way, no? Kaya wag ninyong alagaan ang stress na yan. Wag ninyong hayaan na mag-prosper ang negative thoughts na yan na nandyan sa isip ninyo. It's because it's going to cause you more stress, more problems, no?
ang isipin natin ngayon ang inyong kalusugan din, ang inyong pangangatawan din, na the more stress ang mararamdaman ninyo pag mag-overload na ang stress, alam niyo na kung anong mangyayari sa inyo, di ba? Magkakasakit kayo niyan, no? Kaya might as well, transmute that negative thoughts into positive ones, no? Subukan nating dalhin sa positive side, no, ang negativity, ang negative thoughts na yan, yung stress na yan. Mag-isip tayo ng kung ano na lang ang magagawa natin para makalabas tayo sa sitwasyon na to. Paano natin masusolusyonan kung ano man itong pinoproblema ninyo, no, Aquarius, rather than thinking about the problem itself. Kasi mas dadami pa yun, may isip ninyong negativity dyan. Kaya isipin na lang ninyo kung ano yung pwede ninyong magawa para masolusyonan ang problema ninyo or papaano ninyo mapapagaan ang inyong sitwasyon. No? With that, mas makaka-attract kayo ng solution, mas makaka-attract kayo ng positive thoughts, no? Kung ganyan ang direction na tatahakin ninyo, Aquarius, no? It's easy said than done, but you know what? Subukan pa rin ninyo, no? Subukan pa rin ninyo. Seven of Pentacles, ayan. So, dito sa Seven of Pentacles, maaring ang iba sa inyo may hinihintay, no? Maaring bored na ang iba sa inyo dito. Kasi, maaring yung hinihintay ninyo, yung ina-expect ninyo, na kahit ano pa man yan na ina-expect ninyo, bunga ng inyong pinaghirapan, fruit of your labor, yung mga ganon. Maaring matagal na ninyong hinihintay pero hindi ninyo makuha. Hindi ninyo ma-receive, no? It's maybe because, Aquarius, maybe it's still in the works, no? Maybe the divine universe is still in the works, is still lining up things, events, people, no? Na maaring kasama or magiging involved dyan sa pag-manifest ng kung ano man ang inyong hinihintay, di ba? So, this is asking for patience, no? Patience. Parang ini-encourage pa kayo dito na magpasensya ka pa, maghintay ka pa. And also remember, Aquarius, that good things come to those who wait, diba? Kaya, ayun din na napipick up ko dito na magpasensya ka pa ng konti, no? Magpasensya ka ng konti dahil there is also a promise sa Seven of Pentacles. There's also a promise na dadating. Kung ano ang para sa'yo, dadating yan in divine timing. Diba? What is owed to you will be yours, no? Will be delivered to you. Kaya, maghintay ka na lang muna. Maghintay ka muna and continue to do what you need to do. What you feel like, no, doing para nang sa gayon, baka mas makatulong pa sa pag-manifest ng kung ano man ang inyong ini-expect or kung ano man ang inyong hinihintay dito, no? What else? We have Ace of Pentacles. Napakaganda. This is abundant and prosperous energy, no? This is the beginning of your prosperous and abundant life, no? Financial success, siguro din. Papasok din yan dito. May mga, siguro bagong opportunities dito, bagong possibilities that are coming your way. Aquarius, that is going to bring forth prosperity and abundance and then maybe financial comfort talaga, no? Parang, kasi this is an ace, so this is a new beginning, no? This is bagong simula. So, it feels like this is new beginning in your finances. Kalagayan ng inyong pangkaperahan, no? Mayroong pagbabago. Magsisimula ka dito ng bagong sitwasyon, pangkaperahan, no? So, definitely, your financial landscape is going to change for the better sa ngayon, no? Maybe starting now, no? Kasi, maaaring meron ditong parating na financial blessings or maybe financial opportunities, no? Na talagang maghahatid sa inyo ng financial success. At maaaring ito na yung simula nun, no? Maaari din na may relocation dito ang iba sa inyo. Maaring maglilipat bahay, mag-change ng place of residence, maaring nakabili na kayo ng bahay, maglilipat na kayo, or maybe you are maglilipat dahil sa trabaho, no? Kaya magre-relocate kayo dahil sa trabaho, maaring ganun. Maari din na this is windfall, no? Maaring meron talagang biyaya, no, pangkaperahan ang dadating sa inyo na hindi pinagtrabahuan ninyo, no? This is a gift from the divine. So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.